but I won't tell you. Yes, I do. My money buy. Yes, I love my money. Yes, I do. I love you, but I won't tell you. Nito ay, sa tingin ko sa kanya, napakabait na bata. Kaya pinagpala siya ng Panginoon. Binigay na ang kasala sa kanya, yung pagkapasado niya sa lawyer, yung pagmamahal niya sa kapatid. Diba? Sa ina. Ito, napaka-simple lang ito, pero araw-araw mo maalala ito. Napaka-swerte, napakayaman na napaka-pumili kaya makaintindi ko sa bata. Pero sa kami na lang, nanasawa, ganang buhaya, ang aming dual citizenship pa. Ay! Yun na. Dual citizenship. Ang gusto ko sana ibigay sa kanya yung nawawala eh. Kaya lang $750. Nakita na pinagka-interesan na. First time I saw her, I saw immediately sincerity sa kanyang pagkatao. Masipag. Tingin ko talaga family woman. Napakalit na bagay. Come on. Bagong kaibigan at saka tingin ko kailangan niya rin ng mga bagong tao sa kanyang buhay. Dahil yung kanyang pamilya namit namin nung kami hinatid sa airport. Ano rin? Sabihin mo yung martilyo para sa asawa mo. Hindi ka nakalimutan. Ganda-ganda ng pangalan mo pala. Sana illuminated ka na. Tita ko ay si... I-describe mo Ay, ba? Talagang iba si Sally. Kaya lang kami nagkakilala talaga. Pero sana, alam ko naman na kumpleto na siya. At sana tanggapin niya sa puso niya. Naman pula ba yan? Ay! Basta mo na. Pula ba to? Di ba? Ikaw na. Ako na? Hindi, ako na. Ako na. Oo, dahil naputol dahil bumalik sa kanya eh. Hindi ko po dala talaga yung yung bibigay ko sa tita ko kasi yun ang bit-bit ko eh. Ang bit-bit ko yung pangmisa. But anyway, she's a woman of confidence, what we saw po. A woman of confidence and a woman of a loving heart. Kasi she would give everything just to make everything well for her family. And with that, sabi ko nga, what would be the best? Looking at her sometimes, well, she didn't know that. I keep on wondering, ano kaya yung what goes on her heart kaya?
na probably really see her in that grand juice of who she is. But I don't think inside there's this simplicity that she would like wanted to give to every people. And that is what we so called service. Tita Divine. Nakakalawang pa rin sa akin, lagi ko pa paano kayo papadasal. Ngayon kasama ka na talaga. Tatakbo ko, bibigay ko yung ano. Okay, tomorrow. Wala rin yung makilala mo sa father na pinagdala na na Of yun. course. Mahaba yung alis stock. Dami nila, no? Yung monito ko naman po ay aking kalungsod. Kalungsod. Kasi Nakakalakpet. So, sabi ko nga, siguro ilang beses pa lang kami nagkakita. Although yung wife niya, bali-bali ko siya, especially ko. Pero parang sabi ko nga, parang lagi na ako kasama. Si Sarah, si Abraham. Kiss. Saan baka pag-iipato siya? Si paring Bonito Philip. Ang ibibigay ko, hindi siya pwedeng magsabing ayoko niyan. Batlo. Sasabi ko ang aking nito ay nung unang makita ko siya, hindi ko matanda sa digital ano niya, kaya minsan hindi nagsasalita, minsan nag-iisa, minsan naliligo pa. Sabi niya, pero, pagka naligo, nauna naman doon aking sabi ko, ba, hindi pa pala, mali pala yung aking hinala. Na hindi umigo. Ano siya, yung, mas hindi umigo, pero gumagawa. Nasa, yung ginagawa niya. Ang monita ko, walang iba kundi si Edna. Thank you po. Okay, ang monito ko na nakita ko ang pangalan ng monito ko, sabi ko, ako siguro ang pinakaswerte sa lahat. Sabi ko dahil, alam niyo na siguro ngayon. Kaya alam ko, pag-pray kayo, pero I know, I am special. Ang monito ko po ay si Father. Sino ang wala pa? Hindi pa nakakakita sa inyo. Kasi babalik na sa inyo. Kita din kahit. mag-trip to Jerusalem naman tayo. Kanina siya, munito. Trip to Jerusalem. Ito po, father, di ako pa. Binibigay mo lang agad, di ba? Hindi kasi kailangan ko ibigay yung sa Yung pala. Yung akin namang bonita, matagal ko na gustong makilala talaga. Although, one time lang, meron ako pinuntahan, pero mabilisan luwakan. Kasi ka-distrito ko yon. At saka, nitong nagkaroon na tayo ng trip dito sa Holy Land, biglang nakita ko siya, lumabas yung karakter niya na basta sabi niya, ang alam ko, pinaglalaban ko ang prinsipyo ko, mga ganun siya. Talagang, marami kami mga siya, aggressive siya, magaling siya, namimigay siya,
friendly siya, lahat ng bagay. Pero pag hindi naman nakagalitan, naging sentimental siya, ay wala na, papatayin na niya ang sarili niya. Pero yung trip natin sa Holy Land talaga, nais kong sabihin, mag-i-speech na naman ako. Maraming mga bagay tayo pumasok sa puso natin na masyado tayong na-touch. Yung ating pagpunta sa mga bagay-bagay na yun, hindi tayo umiiyak dahil sa dami ng problema natin. Umiiyak tayo sa dami ng biyayang binigay niya sa atin. Not everybody can come here. O, nag-speech na naman si Manang Biday. Pero hindi lahat tayo pwedeng pasensya na mother kasi yung feeling ko, hindi ko naman ayan. Nakalimutan ko ang mister ang manang. Kasi po, nagkakalimutan lang Connie, dahil sa nangyari, muntik na kami magkaroon na ikalimang anak. May asin pa kami. Pasensya ka na bonita. Kasi ito, seryoso na ito. Hindi lang asin, maasin na asin. Ito na yung seryoso. Sa gabi, Father, yung minsan, sa gabi, nagpapatawa lang kaming dalawa, pero yung mga gabi namin dito, dinidiscuss namin yung nangyayari sa buhay namin. Paano nangyari na galing tayo? Mahirap, in the sense na mahirap na we cannot really travel to so many places. Paano nangyari sa atin to na ang lahat na ibigay sa atin? Tapos isa-isa na namin. Bumalik na kami dun sa Garden of Memory namin. Nagpapasalamat kami talaga kay Lord. Kasi dati hindi naman lumalabas sa amin yung gano'n eh. Yung we just took everything parang for granted ba? Siguro kayo ganun din. Ay, balik na ako sa punita ko. Napakaganda kasi yung mga dumating na experience natin. Yun lang ang summary. So, Monita, ang dami mo ring experience. Ang nakalagay dito, meron na sa'yo ito. Pero yung prayer dito is, I'm very happy that you are my praying partner. We keep on praying for each other. Ang Monita ko ay ang magandang si Lota. Hindi ka naman. Sinabi mong kadistrito mo, parang alam ko na ako yun. Lalo pa nung sinabi mong mga prinsipyo, lalo ko na alam na agad yun. I testify mo na. Ang Monita ko, alam ko she's a very intelligent woman. Sana sabi ko, makuha ko yung pagiging very sweet niya sa husband. Kahit mga lang, 50%, kasi I'm not that so sweet to my husband. Sana ako, as we grow old, with my husband, gusto ko rin gano'n din ako kasweet sa kanya. Talagang parang pinag-adya, kadistrito ko din siya, actually, at sinasabi ko sa kanila, first and second day natin dito nasa Egypt pala, tinanong ko na sila, the miracle happened last night. Sino ka? May miracle nga ba? 2 times ko tinanong sa kanila, both of them. And parang pinag-adya, nag-chase leave lang kami ni Mami Linda. Sabi ko, kanistrito ka din eh. Sir, ikaw naman. Sir, ikaw kapalit-palit din yan. Ang Monita ko, napakaswerte niya sa lahat sa atin dito. Kasi siya yung pinakabatang natin dito. Maaga pa, diba, para makapunta siya dito. At saka napakabait niya, sa tingin ko, very respectful siya. Walang iba ang si lunch. Ang Monita ko po, pag po ako nagkakamali, siya po yung sa airport pa lang po, siya yung unang-una, sa
kabilang side po. Kasi noong una po, di ba, hati tayo dito po sa Tarlac side. Siya po yung unang-unang lumapit, nag-approach siya sa akin para tanungin kung kasama part daw po kami dito sa ano. So, natuwa po ako nung ninapitan niya ako na sa inyong side, siya po yung unang nag-ano sa akin. At salamat din kanina, nagkaroon tayo ng konting banding, tawanan, gano'n po. Sayang po, kung alam ko lang po, sana po pala, nagdala ako ng 5 gallons ng water. Para po, hindi po tayo binabantayan ng waiter. Kung bakit hindi tayo umorder ng water. Sana po, magamit niyo po ito at maalala niyo po ako. Good evening po sa lahat. Nagpapasalamat po ako dahil na-meet po kayong lahat. Hindi ko po malilimutan kayo talaga. Ang akin po monito ay, alam ko siya po ay isang mabuting anak, mabuting asawa. Videographer o video? Nakalimutan yung mga picture ko. Dito. Hawak mo. Pasa. Si Kagawan. Kahit simple lang. Ang aking pong kita ay kanina pinag-uusapan namin ng aking wife. Kasi doon tayo sa huling hotel natin before this. Across the room, ang aking monita. Sabi po namin lagi siyang demure, lagi siyang very regal. Tahimik lang pero very loving wife sa papansin namin. Tsaka siguro po all throughout their years ko kasama sila. Napakaswerte po namin dahil naging angkong kami bilang inaanak kahit na magkasabay kami ulit na nag-renew ng aming Tita America. Meron ko siya makausap. Nakagaan ako na siya ng loob. At sa nakikita ko sa kanya, mabait siya. At maalala niya siya sa kanyang mga kasama pamilya. At lalo na sa akin. Si Sierra. Just one, thank you. Patrick, ikaw na. Ang aking monita po ay pinakamagaling na music teacher. Pinakamagaling po siyang singer kasi kahit hindi karamdaman po siya ay nagagawa niya pa po ng mag-beat ng mga kanta. Dali. At napasalamat po dahil during yung Exchange gift kayo. Ay, baka ka nga. Yung certificate, hindi mo pa kaya. As we know him, he's so simple, a man with few words. Masasabi natin siya all dark and handsome, parang si Richard Gomez. Yun. Positive. He's a loving son. And I choose this gift, a token from me or him, because someday when we meet again, I think he fulfilled his dream, soaring high a mountain, these mountains. This is Exchange gift sila dalawa. Okay. Briefly lang. First of all, I'd like to thank each and every one of you
sa sumama kayo dito sa pilgrimage na to. And it's always yung every time I have a pilgrimage, I always make sure na walang inigitan, walang backbiting, and para mag-isang family tayo. So that when we go back home, makakapag-communicate tayo sa isa't isa. That's the very reason kung bakit ako namumulekta ng mandala. Para lahat ay maaga. Kasi pag pinagbibigyan kayo na iba mga latecomers, let's say start off mga intriga-intriga. Okay? That's one of the reasons. Special thanks to Divine. Si Divine ay parang modern Moses. Yung last na group natin na sinama niya sa Holy Land was 18 people. And then, ngayon, 12 sila. So, siguro, Divine, sa susunod, baka haba-haba, baka 4,000. Parang ng modern Moses. You're encouraging people, come to the Holy Land. Nakita nyo naman na wala namang gulo. Sinasabi nila ang gulo, ano ang gulo? Okay? It all depends kung saan sides ang dadanghan. May gulo, definitely. But para sa akin, sa Mindanao, magulo. Sa Metro Manila, may mga demonstration, but hindi lahat ng buong Pilipinas ay magulo. Okay. Ang isa kong appeal sa inyo ay tungkol sa Monasterio de Tarlac. Why am I doing all these pilgrimages? At bakit ko pinili ang Monasterio de Tarlac? The first time na kilala ko na si Father Archie before, na-handle na ko ng ang trip niya before ako pumunta sa States. But that was for his family at saka may isang outside sales rep na ang opisina ko before. But when I came back, sinabihin ako uli ng isang person, nung the same person na binasali, gusto mo gamitin si Father Archie? Sabi, kasi nga maraming nagsasabi sa akin, gawa ka uli ng pilgrimage sa Holy Land. So sabi ko, sino ba siya? Hindi ko matandaan sa daming pa But true enough, the very first time na hinandal ko si Father Archie, pinoobserbahan ko siya. Kung anong kung anong mga perks ang gusto niya. Si Father Archie is the prior nila sa Servants of the Risen Christ. Of all the priests that I handled, si Father Archie ang walang hinihinging perks. Whatever, kung ano nandyan, wala siyang, huwag i-upgrade mong aking room, huwag i-upgrade mo sa business class. Ganito dapat ang donasyon sa Monasterio de Tarlac. Nothing. Wala. Tapos, nung bumalik, inobserba ko siya, dadala ako ng mga doon sa mga pilgrims sa Monasterio de Tarlac. And then one time, tinignan ko siya, nung kahit na gaano siya ka-busy, ka-hello-hello sa iba. Mga maliliit na tao, dahil kumbaga sa ibang mga pare, hindi papansin na uunahin muna mga may kaya, siya hindi. Siya yung, kagkano niya, babatiin niya yan. So sabi ko, ito ang gusto kong pare, ito ang gusto kong tulungan. So naging apostolate ko ngayon ang Monasterio de Tarlac. I'm bringing mga buses full of pilgrims sa monasterio and encouraging each and every one that goes there to spread the word na tulungan ang monasterio. Why? Tatanungin niyo why? Siguro hindi niyo alam siguro hindi kayo aware sa mga taga-Tarlac. Ang monasterio has the piece of relic of the true cross of Jesus in Asia. In Asia, So, sabi ko, bakit ba hindi ito the only one in Asia, but, people are not parang baliwala sa ganyan. So, sabi ko, sige nga, umpisahan ko mag-spread the word. So, sa inyong lahat, yung mga hindi taga-Tarlac, try to encourage people to go to Monasterio de Tarlac. Mag-one-day pilgrimage sila. Sa inyo naman mga taga-Tarlac, baka sa isipin nyo na, ayoko nga mag-donate, ayoko parang benefactor kasi mahal yung mga ganito, ganyan. But, ito, kung ang population ng Tarlac
ano lang, for argument's sake, is 30,000. Half of it magbigay ng semento at bakal. Siguro ngayon, maano na lahat ng walls ng monasteryo nakatayo na. That's the only thing. Even the simpleng tao, with just one bag of cement or ilang bakal na idodonate doon, malaking bagay na yun. Pag ipon-ipunin niyo, malaking bagay. So, encourage yung mataga-Tarlac. Sabi nga ni John F. Kennedy, diba, ang famous line niya is, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. I-rephrase ko yun. Ask not what the others can do for the monasteryo, but ask what you can do for the monasteryo. So, gano'n na. Kasi, kung tutulungan lang natin yan, siguro in 3 years' time, nakatayo ng basilica. And it will be a Gothic basilica. So, laking tawag dito? Sa Spanish is orgullo, parang pride of not only of Tarlac, but of the Philippines. Isa dito sa inyo, isang benefactor sa monasteryo. Napasama lang siya doon nung nag-appeal ang monasteryo. And I'm so happy kasi hindi ko sasabihin natin. Kasi bahala na si Lord mag-reveal kasi attached siya Hindi siya taga-Tarlac, hindi niya nakasama si Father Archie sa pilgrimage at that time na nag-appeal ang monasteryo. Para natinan siya ni Lord na tumulong sa monasteryo. And he pledged 1 million. Wow. 1 million na tayo binigyan. And mind you, yung taong na yun is almost there. So kung kayo ganun kayo na in your heart, kung magkano kung gusto nyo, pledge nyo kay Lord. Kasi it's not for Father Archie, but it's for God. Diba? Okay. So, at saka kaya ako gumagawa ng pilgrimage using the priest of ng monasteryo de Tarlac. Kasi sabi ko, Lord, sana in my lifetime, kahit man lang kalahati dito sa mga paring to, madala ko sa Holy Land para yung the Bible will come alive, mas maganda ang kanilang pagbigay ng homily. And so with you, when you go back home, read Genesis and Exodus. Yun kasi mula Egypt papunta rito, nandun yung sa Genesis and Exodus. And read the 4 Gospels of the New Testament. St. Matthew, Mark, John, and Luke. And also, Acts. Doon, talagang nyo, napuntahan ko to. And I hope na when you go back home, yung mga napuntahan nyo, talagang, yung will pierce into your heart at saka lalo yung ma-appreciate yung ginawa ni Jesus. At saka lalo yung ma-appreciate yung biyaya na natanggap nyo sa buhay nyo. Okay? So, sana, please lang, tulungan natin yung monasteryo. Okay? And last, ito, tapos na ako doon. Para bukas. Bukas, gusto ko man sanang samahan kayo hanggang treasury. Kaya lang ang paa ko talagang hinihila ko na. And I can't do it. Pag premier sa ko to, baka i-ambulansya ako pagdating ng Pilipinas.